Lalalala. So, mayroon tayong kakawati leaves dito, no? Sunride na yan. Kinuha natin kanina. Tsaka, binilad natin sa araw. So, yung gagawin natin dito is, imimix natin sa pagkain ng ating manok. Lagyan natin ng feeds, ng mais. Ayan. So, ayan, no? Alatang gutom na sila, no? So yung ating feeder dito is bamboo feeder lang. Binigyan din natin ng kakawati leaves, no? Yung ating mga bagong sisiw. So minix lang natin sa kanyang pagkain. Ayan. So titingnan natin, no, kung may effect ba talaga yung pagbibigay natin ng kakawati leaves sa kanila, no? Kasi binigyan na rin natin yung ating mga 2 months old na mga sisiw dito at yung ating mga 1 month old, pinagsama-sama na natin sila, no? Ayan. So sabi ko nga, observe natin, no, kung ano yung effect ng paglalagay natin ng kakawati leaves sa kanyang diet, no? So gagawin natin to 3 times a week or 2 times a week, depende po. So 1 way rin to, no, para makatipid tayo sa patuka. So ayan. Ang dami na nila, oh. Parang kailan lang. So what's up guys? Good afternoon. So for today's video, I'll be sharing yung mga benefits, no, nung kakawati leaves. So last video, kung napanood nyo, nagbigay tayo ng kakawati leaves doon, at saka sinabi ko rin na mag-research tayo, no, kung ano yung effect ng pagbibigay ng kakawati leaves sa ating mga alagang manok. So ayan, so kakauwi ko lang galing day off. Alagang nag-research ako, no, kung ano ba yung makukuha natin yung sa paglalagay ng kakawati leaves sa ating mga pakain. So ginagawa siyang feed additives, or ginagawa din siyang kakawati leaves meal, no. So aside from tawag dun, yung so ayan, based po sa research, no, ang kakawati leaves po is rich sa protein. So yung effect po nun sa ating mga alagang manok is faster growth rate, so naihingan. So since rich sa protein, and also yung weight gain ng ating mga alagang manok. So once rich in protein po yung pinapakain natin sa ating mga alagang manok, mas madali po na mag-build yung muscles o yung laman nila. So kung yung manok mo is like broiler,
maganda to na gawing feed additives. No? So, yung ginawa ko dito sa akin is binilag ko muna sa araw, sun-dried. So, kanina kumuha tayo doon sa baba ng kakawati leaves. Tapos, sinap natin sa maliliit. Ayan. Tapos, hinaluan natin ng feeds. No? So, mas mainam pala dito is bilad dito sa araw muna. Hintayin ng matuyo to reduce the moisture content doon sa dahon. Then after nun is i-ground mo siya or i-grind, no, i-pulverize at saka bago ihalo sa pakain ng mga manok as feed supplement or additives. So dito sa atin, since wala tayong pulverizer or grinding machine, so yung ginawa natin is sinap natin siya ng maliliit na yung pwedeng matuka ng ating mga alagang manok. So, ayan. So, rich in protein siya. And also, mayroon siyang other benefits, no? So, yung kakawati leaves kasi is antimicrobial siya, antibacterial, antiparasitic din. So, yan yung benefit ng paglalagay ng kakawati leaves. And also, based doon sa aking mga nabasa, napanood, na research, once na mag-incorporate ka ng kakawati leaves sa iyong pakain is mas malaki or mas mataas yung feed efficiency. Dahil po yung amount ng feeds na nilalagay mo or yung pinapakain mo sa iyong mga manok is kaunti lang, pero yung weight gain nila is malaki. So, efficient po yung paglalagay mo ng feeds. Not only na nakakatipid ka, no, mabuti pa or mas maganda yung effect ng kakawati leaves sa ating mga alagang manok. So, isa din sa benefit ng paglalagay ng kakawati leaves sa pakain ng ating mga alagang manok is yung eggshell na napuproduce po ng mga hens, especially for layers, no, mas makapal siya compared sa ibang itlog, no, na hindi mo nilalagyan ng kakawati leaves. So, thicker eggshells. And also, yung yolk, yung batog, kumbaga, yung yellow ng itlog, no, mas, ano siya, mas intense o mas colorful siya or tawag dun. Yung mas yellow na yellow, yan. That means na mas healthier siya. So, kasi organic na yung ino-incorporate mo or nilalagay mo na pakain sa iyong mga alagang manok. And, aside pa doon, yung kakawati leaf meal po is madali lang po siyang i-prepare, no? So, yung kuha ka lang ng sanga, ng kakawati, ng twigs, tapos bilad mo. Once na tuyo na, pwede mo siyang ground or pulverize, tapos ihalo sa patuka ng ating mga alagang manok. So, ayan, napakasimple lang. And pwede natin itong gawin, no, sa inyong backyard, inyong gayahin. So, nag-research po talaga tayo kasi hindi po tayo basta-basta na nagbibigay lang ng pakain dito sa ating mga alagang manok. Nawala po tayong makukuha na benefit kasi, as much as possible is pipigilan natin yung false assumption no makukuha natin. So, mahirap kasi na bigay ka lang ng bigay, yun pala, hindi pala nakakaganda sa ating mga alagang manok. So, ayan, kung nagustuhan niyo po yung video na to, you can click the subscribe, the like button. And so, yan lang po yung aking maibabahagi, no, as benefits ng kakawati leaves or adding kakawati leaves as leaf meal or feed additives sa ating mga alagang manok. So, hope na may natutunan kayo for today's video. And kung nagustuhan nyo po, click the like button. Kung na-try nyo din po to sa inyong backyard na mag-incorporate ng kakawati leaves sa inyong mga pakain, leave a comment down below. At kung ano ba yung naging resulta. Yung sa atin is obserbahan natin kung ano yung magiging result sa ating mga alaga. Ayan. So,
At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click the subscribe button. I would appreciate that. Sa ating mga silent viewers, maraming salamat po. New subscribers, maraming salamat po sa pagtitiwala. And kung may mga bago po kayong comments na, or gustong matutunan, please comment down below. Sasagutin natin at babasahin natin pag tayo ay break. So, maraming salamat ulit sa panonood. And I'll see you po on the next video.